Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong ika-11 sa buwan ng Setyembre? Naku, sweldo na pala in a couple of days. Siyempre, yan ay mga petsang inaantabayanan natin, yung A15. Kasi ito yung mga petsa de peligro, hindi naman tayo contractor, hindi din naman tayo taga DPWH. Kung pwede lang sana, sabi nga ng kasamahan namin dito, pwede bang magpa-refill na tayo sa DPWH dahil nauubos na ang laman ng ating passport? Usapang Legal. Kaya lang, hindi pwede. Hindi rin naman na maaatim ng ating konsensya. Ano po? Na tayo ay gagamit ng pera ng iba o pera na pinaghirapan ng taong bayan. Kaya nila yun. Tayo, hindi natin kaya yun. Tayo lumalaban ng patas di ba? Kaya lang, Miss Sofia Gans, tawagan mo na nga ang Bugatti, bibili tayo ng dalawa, isang babae at isang lalaki para pag nanganak, bibigyan natin kay Jeric Barreto, isang babae at isang lalaki na Bugatti Chiron, para pag nanganak, kay Jeric na. Usapang Legal. Pero sabi nga ni Ka Henry, hanggang bisikleta, hanggang kariton lang tayo Yun lang ang kaya ng ating budget, dahil we're trying to make both ends meet, hirap talaga ang panahon ngayon Hindi kasi parang mali ang profesyon natin. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. May kinalaman sa naging talakayan natin last Tuesday. Dahil last Tuesday, pinag-usapan po natin yung hindi na isama ang pangalan sa titulo ng kanyang asawang. Kaya naman, common na question din. Dahil actually napahapyawan na po natin ito. Kung paano ba mahahanap yung lupa ng namatay, na magulang. Ayan. Usapang Legal. Siyempre, hindi naman lahat ng properties ng mga magulang natin alam natin kung nasaan, di ba? May mga pagkakataon na mamatay, hindi na to turn over yung kopya ng titulo, o kung hindi man, hindi na to turn over ng tax declaration, or worse, nangawala na yung mga kopya ng mga dokumentong ito, at kapag ka namatay ng magulang, naku, attorney, saan ba namin malalaman? Paano ba namin na malalaman kung alin yung mga lupa ng mga magulang namin? Usapang Legal. Kaya samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi, at pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga questions sa 0919-282-6458, at pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe bilang comment sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages bilang comment pa din. Usapang Legal. Ayan. So, magandang gabi po, Angel Besuna, Sir Angel ng Unilab. Ganyan din sa iyo, Miss Ann Martha Sibayan ng Unilab pa din. At magandang gabi sa iyo, Miss Evelyn Brahas. Ganyan din mga taga General Santos City na nakatutok sa atin tonight. At lahat po ng mga nagsaselebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Usapang Legal. RHTV, basahin na nga natin ang unang tanong. Namatay po ang father namin pero may iba siya kinakasama. Kasal sila ng mother namin pero matagal na din silang hiwalay. Paano po namin malalaman kung anong mga ari-arian ang naiwan ng father namin? Also, may share pa ba ang ka-live-in niya sa mga ari-arian? Usapang Legal. Feel free to share our discussion tonight. The first question is, paano ba malalaman ang mga ari-arian na naiwan ng isang magulang? Not necessarily may ka-live-in na iba, basta po yung magulang na matay or isang taong namatay. Minsan hindi natin alam kung anong mga properties ang naiwan nila. Pwede po kayong pumunta or magtungo sa assessor's office as mentioned last Tuesday.
magtungo po kayo sa city or municipal or provincial assessor's office kung saan sinususpect ninyo na ay baka dito may mga ari-arian. Basta yung nakasasakop sa lugar kung nasaan ang inyong mga magulang. Or pwede din po halimbawa, kagaya ng magulang ko, pumana po sila sa Benavista, Marinduque. Paano kung meron pala silang pinagmula ng aking ng isa sa aking mga magulang ay say for example sa Cebu, no? Pero, so pwede po ako magtingin doon sa assessor's office kung ano ba, o meron bang properties dyan na nakapangalan sa akin. Pwede din po sa Register of Deeds, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay titulado ang properties natin, hindi po ba? Usapang Legal! Pero mas malaki po ang tsansa na merong tax declaration ang property, no? Kaya mas madaling makakahanap kung pupunta tayo sa assessor's office. Kasi kung may record po yan sa Register of Deeds, ay hindi naman yan mapatitituluhan kung walang tax declaration. And definitely, mas makikita natin kung ilan ba talaga ang properties or kung nasaan ang mga properties ng ating mga magulang sa pamamagitan ng pagtungo sa assessor's office. Because bago pa man makapagpatitulo ng property, chances are nakuhanan na yan ng tax, na-declare na yan for tax purposes, no? Sa local government, sa ilalim na din po ng local government code, and of course nababayaran niya ng amilyar. Usapang Legal! Maaari po kayong mag-file ng request doon sa appropriate assessor's office. May fee lamang po ito na babayaran, pero minimal lamang po ito, 100, 200, 150, nasa ganong rate lamang po ito. But napakahalaga po na doon sa letter request ninyo, maipakita ninyo ang connection ninyo sa may-ari. Say for example, ako, ang nanay ko si Nanay Flory. So titino ako or kami ng mga kapatid ko bilang mga compulsory heirs ng yumaon naming si Nanay Flory, no? Sasabihin natin because yun po ang link, no? Kasi meron po tayong Data Privacy Act, di po ba, na ang mga impormasyon ay hindi maaaring basta i-process ng ibang tao. Dito kailangan ko ma-establish na namatay na si Nanay Flory at ako ay isa sa mga anak ni Nanay Flory at bilang kailangan naming isettle ang estate ni Nanay Flory, inaalam namin ang mga ari-arian na naiwan ni Nanay Flory. Ganon. Usapang Legal! So again, mag-request po sa assessor's office, pero ipakita doon ano ang connection ninyo doon sa may-ari. Kailangang maipakita na kayo ay compulsory heir ng yumao na at inaalam ninyo ang kanyang mga ari-arian for purposes of settlement of the estate of the deceased or estate or naiwang mga ari-arian ng pumanaw. Usapang Legal! Feel free to share our discussion tonight. No? RHTV, paki-flash mo nga ulit kung ano yung question, ulit na yung first question ng atin. Also, may share pa ba ang ka-live-in niya sa mga ari-arian? Now, here's the catch, no? Yun pong share sa mga ari-arian ay matitingnan po natin, no? So, kasal si tatay, no? Ibig sabihin wala nang, kumbaga, byudo na pala si tatay. So, meron siyang ka-live-in sa ngayon. Ngayon, ang titingnan natin, yung ka-live-in po ba, no? Dahil wala naman pong legal impediment to marry, dahil I would assume na nagkaroon siya ng bagong karelasyon ng namatay na si nanay. So, ang mangyayari po dyan, co-ownership doon sa mga naiwan, no? Yung pag-aaruga, pag-aasikaso ng, kung halimbawa ng household, chances are co-ownership, and therefore, no, may share po siya hindi bilang mana, pero share niya sa ilalim po ng family code bilang a co-owner. Ayan. Usapang Legal! Dahil ang sinasabi po ng ating family code, kung ang dalawang tao na wala namang legal impediment na magpakasal or walang hadlang para magpakasal ay nagsama sa iisang bubong bilang mag-asawa without the benefit of marriage, ang sinasabi po ng civil code, no, ang mag-govern sa kanilang property relation ay ang co-ownership.
no? Dalawa silang nagmamay-ari ng mga properties. And therefore, kapag ka po naghiwalay sila, ang isa sa kanila ay namatay, no? Kailangan pong i-liquidate ang mga ari-arian. Magandang gabi sa iyo, Miss Evelyn Brahas, and of course, Miss Rachel. Usapang Legal. So yun po, ano? Maganda pong malaman. And of course, happy birthday sa iyo, Miss Mercy Magno. Happy birthday sa iyo, si Miss Mercy Magno ng Season Pangasinan. Usapang Legal. So ayan po, yun, Certificate of Land Holdings mula sa City, Municipal or Provincial Assessor's Office. At syempre pa, titingnan natin kung may sabit ba ang isa sa kanila, no? Doon sa first question natin. Kung nagkataon na may sabit pa or hindi pa byudo si tatay, no? Sa sitwasyon, yung first question natin, kung nagkataon po na buhay pa si nanay, no? At si tatay sumakabilang bahay at siyempre, nagpundar sila ng mga ari-arian. Ano ang mag-govern sa kanilang mga naipundar nitong kalivi niya, no? Actual contribution na pera, no? So kung halimbawa to si tatay lang, no, ang nagpundar, pera lang ni tatay ang umiral ginamit sa pagbili ng mga ari-arian na ito, si tatay lang, no? Kay tatay lang ito. At doon mapupunta ito dahil siya ay in bad faith, no? Mapupunta ito doon sa conjugal assets. And therefore, mahahabol ito ni nanay. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, Miss Josephine Garimbao. Magandang gabi rin po sa inyo. Ay, hindi ko pa nabubuksan pala yung ibang mga natin, yung ibang page natin, DZRH News Television or DZRH News. Bubuksan ko po. At sa ating pong pagbabalik, yung po mga iba pa nating mga questions. Dahil napakarami pong questions. Pag ganoon, makakasagot lang ako ng 1, 2, 3, 4, magiging 10 ang kapalit. Patunay lamang po na marami ang nangangailangan talaga ng legal na edukasyon, kaya't marami rin po ang nagpapadala sa atin ng mga mensahe. Magandang gabi sa iyo, Janet Norelia. Sabi niyo, I love you po, attorney. Thank you very much. Magdalena Martin, thank you very much. Melvin Letrodo, Beth Gray, Andy Bonita, magandang gabi sa iyo. Miss Joy Garimbao, si WM magandang gabi sa iyo. At syempre pa, Restino Season Santos. Magandang gabi din po sa inyo. Ito si Miss Gael Enriquez. Ang dami na palang mga questions. Elmer Bendol, Ivy Gutierrez, Vangel Lubao, ganyan sa iyo, Belen Ledesma, Augusto Estrella, at maraming iba pa. Miss Gael, babasahin ko yung mga iba dyan sa atin pong pagbabalik. Dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama ang panyaran ng bayan. Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin kung paano ba mahahanap ang lupa ng namatay, no? Particular yung lupa, no? Dahil common po sa atin lupa ang naiiwan, hindi shares of stocks. Bihira lang sa atin yung mga shares of stocks Yung mga alahas, usually itinatago, hindi dinideklara, although dapat po idinideklara yon, no? Gayon din, yun pong mga pera sa bangko, bank deposits, no? Hindi to basta-basta mawi-withdraw ng mga tagapagmana, although sa ilalim po ngayon ng panuntunan ng Bangko Sentral, no? Within 1 year from death, dapat maari itong ma-withdraw kahit pa hindi man nasa-settle ang estate. But kapag ka po lumagpas ang 1 taon mula sa pagkamatay ng account holder, kailangan na po ng settlement of estate, no? Either extrajudicial o kaya naman ay judicial settlement of estate. Kaya kung kayo po ay namatayan at meron pong account sa bangko, I hope alam nyo ang detalya, no? Within 1 year, dapat ma-withdraw na po ninyo ito. Pero, no, dapat po ay patas na mapaghatian alinsunod doon sa mga probisyon ng ating law on succession. Usapang Legal. Dahil kung hindi, ay magdedelikado naman kayo sa mga kapwa ninyo tagapagmana. Dahil sa ilalim po ng batas, dapat patas ang hatian, no?
ng mga compulsory heirs. Nagmamatter na lang po or naiiba na lang kung sakasakali po merong naka-advance na o kaya naman po ay merong merong non-marital or illegitimate children, in which case 50% or 50% lamang po ng katumbas ng 50% lamang po ang share ng isang illegitimate or non-marital child doon sa share ng isang legitimate child. Usapang Legal. Ayan, dakuan po natin yung next question. Okay, attorney, hiwalay na kami ng asawa ko pero hindi kami annulled. Halos 5 years siya may kinakasama bata bago pa graduate ng high school siguro ito. Bago mawala, may mga ari-arian po siya nabili while sila nung girl. Pero ako po nag-alaga sa kanya nung magkasakit na siya. Paano po ang gagawin ko para malaman ang mga properties na nabili ng asawa ko? Also, paano po kung si girl ang may hawak ng mga title? Pwede po ba ako mag-affidavit of loss like sa kondo na tinitirhan na ni girl? Usapang Legal. Yung unang question ay related doon sa first message natin. But the question is, ano na nga ba ang mangyayari pagdating or pwede ba na mag-execute na lang siya ng affidavit of loss? Usapang Legal. The answer is no. Kasi, panunumpaan po ninyo yan. Take note po ha, ang affidavit of loss ay pinanunumpaan at kung magsisinungaling kayo doon sa affidavit of loss, delikado po kayo for perjury. Usapang Legal. But are you totally helpless? Are you helpless? The answer is no. Ang pwede po ninyong gawin ay mag-demand una, sulatan muna ninyo si girl na dinidemand ko na i-surrender mo sa amin ang title ng lahat ng mga properties na binili ng asawa ko. Hindi mo asawa. Nabili ng asawa ko at kung hindi pa rin siya tatalima or kung hindi siya susunod sa demand niyo at hindi isusurrender ang kopya ng mga title, pwede po kayong mag-file ng petisyon sa korte para sa specific performance para isurrender ang kopya ng mga titulo at i-demand nyo na din na evacuate niya ang property na binili ng inyong asawa. Usapang Legal. Take note lamang po kung aalma itong girl at sabihin niya, nakapangalan sa akin ang mga properties na ito. Then, ito po ang susunod na hakbang. Ito po yung challenging talaga. Bakit? Kailangan po ninyo, kung nakapangalan sa kanya ang title ng property, kailangan po ninyong mapatunayan na ang property na ito ay binili na gamit ang pera ng inyong asawa. Maari din pong patunayan ninyo na siya, bata pa siya ay high school lamang, wala siyang kakayanan, maliban na lamang kung anak siya ng mga kontraktor. Na wala siyang kakayanan na bumili o mag-adhika ng mga properties na ito. Usapang Legal. Again, dahil nag-ooperate tayo sa prinsipyo na actual monetary contribution. Kapag po ang isang tao ay nakipag-live-in sa iba at nag-acquire ng property pero itong nakipag-live-in na ito ay merong sabit o merong legal na pamilya. Usapang Legal. Happy birthday po muna. Oy, senior citizen, dual citizen na si Mr. Rodrigo Boyay Aldonza dyan sa Santa Fe, Leyte. Santa Fe, Leyte. At ang pagbati mula po kay Melvin Letrodo. Beth Gray, magandang gabi din sa'yo. Okay, si Ma'am Magdalena Martin ay nanunood. Nagluloko daw yung kanyang connection. Okay lang po yan. Pwede po ninyong balikan. Okay. Ito rin, si Vanji Lubao. Sabi niya, shout out sa husband kong si Edward na nakikinig din kasama ko. Ako po ay magtatanong para sa kanya, pwede daw po bang maipangalan sa apo ang lupa ng mga lolo at lola kung buhay pa ang mga anak ng dalawang matanda, In relation to that, RHTV, paki-flash nga yung next question natin, Kasi meron din pong, ang question po, attorney, both parents po nag-decide na ipangalan sa anak ang pamana while buhay pa. Ano po ang mas maganda? Deed of donation o DOAS or deed of absolute sale? Paano po ang calculation nito sa BIR? Requested po sa calculation for donation sa BIR pero kailangan daw magbayad ng tax each mom and dad. Tama po ba yun? Di ba dapat as one? Kasi both spouses naman and sila ang may-ari kasi conjugal. Ayan. Usapang
Legal. Pinag-isa na lang po natin dahil konektado po or related naman po ang kanilang mga question. Kapag unang-una, pwede naman pong ipangalan or i-donate sa property ang property sa mga anak or sa mga apo. Wala po itong issue. Kapag po sa anak, i-donate or ipapangalan na, kailangan po ng proper documentation. Paano nyo ba ita-transfer? Yung question na, I would assume na tinatanong nyo saan mas makakatipid. Is it through deed of donation or deed of sale? Kapag po deed of sale or deed of donation, wala na pong diferensya as to kung ilang porsyento ang magiging buwis. Dahil sa ilalim po ng batas, fixed na ang 6% ang donor's tax, 6% din ang capital gains tax, 6% din po ang estate tax. But here's the catch. Kapag po deed of donation, kapag deed of donation, meron pong deduction from the total amount na taxable. Anong ibig sabihin nito? Ang isa pong tao ay ipinapayagan na mag-donate ng property sa ibang tao na mababawasan ang magiging basehan ng tax up to 250,000 pesos. Ngayon, dito sa sitwasyon na ang mag-asawa dahil conjugal asset, lumalabas po, dalawa ang donors. Bakit? Kasi dalawa kayong nagmamay-ari ng property. Si Mr. at si Mrs. o si Lolo at si Lola idudonate sa apo or idudonate sa anak. So, ibig sabihin po, yung 250,000 na tax exemption, dahil pwede po ninyo itong i-exercise, na 250,000 ang maliles doon sa value na itatax. Say for example, ang halaga ng property ay 1,000,000 piso. Dalawa ang nagmamay-ari, si Mr. at si Mrs. o si Lolo at si Lola. Si Mr. entitled siya sa entitled siya sa 250 pesos na exemption from tax. Doon sa kanyang idudonate. Si Mrs. in the same way, ganun din. Ganun din si Lolo, ganun din si Lola. So, ibig pong sabihin, dalawa ang yung tig-isa sila ng 250, pero dalawa po silang magtatax. Dalawa po silang magbabayad. Pero, according to the value of the property, less 250,000 each. So in essence, mas makakatipid ka sa donasyon. Usapang Legal. Ngayon, dito ka na lolo at lola. Nasabi niya, ay buhay naman. Pwede daw ba yun? Kasi buhay pa yung mga anak. Habang buhay pa po kayo, pwede po ninyong i-dispose ang property na meron kayo. Kung gusto na niyang i-donate, kung kanino man, kung kanino po siya palato man, pwede po yun. Wag lang sa kalaguyo. Dahil ipinagbabawal po yun. But pwede po kayong mag-donate ng property ninyo. Dahil yung mga anak, wala po silang karapatan sa ngayon habang kayo ay buhay pa. Ibig sabihin, yun pong karapatan ng mga anak na magmana ay nag-uumpisa lamang kapag kayo ay nategi na, kapag kayo ay namatay na. So, ibig sabihin, habang buhay pa kayo ang may karapatan sa property at malaya kayong ibenta, ipamigay, o kung anuman ito. But you have to reserve, You have to ensure na meron po kayong naiwang mga propriedad para naman sa inyong pagtanda. At the same time, kung ito po ay ginagawa in fraud of creditors, ibig sabihin, ay, ibibigay ko na to sa apo ko or ibibigay ko na sa anak ko kasi baka habulin pa ng pinagkakautangan ko. Maari pong ipa-invalidate ng inyong pinagkakautangan itong transaction na ito because it was done in fraud of creditors. Usapang Legal. I hope you're following me. Magandang gabi po sa inyo, Ivy Gutierrez, Elmer Bendol, si Leo Havares, Ashley Salvadora. Magandang gabi, Jerry Sumangisay at Tita Ami Miraflor Garcia. Rico Briones, magandang gabi. Kami po ay tumira sa lupaing ito. Nagsabi ang may-ari na magtanim kami nang wala silang kaparte. Yung dating tanim dito, wala din kaming kaparte. Tapos yung itanim namin, ngayon gustong ipa-harvest at papalitan ng produkto. Wala kaming pinanghahawakang kasulatan tungkol dito. Ano po kayang maganda? Okay. Actually ngayon, you are tenant po ba kayo? Kasi ganito po ang sitwasyon, Dapat po ay ma-establish ninyo na kayo ay tenant or leaseholder. Ibig sabihin, nagre-renta kayo sa ilalim po ng batas kasi wala na yung tenancy. Leasehold agreement. All
tenurial agreement ay napalitan na po ng leasehold agreement. So ibig sabihin, hindi naman kayo nagbibigay ng kaparte, kundi nagbabayad kayo ng renta regular, either buwan-buwan o kaya ay yearly. Ngayon kung sinasabi nyo, pinagtanim lang kayo dyan at bahala kayo dyan, pwede po kayo kung you are at the mercy of the owner. Ayun. Usapang Legal. Wala pong ibang magandang solusyon kundi ang makipag-usap kayo at moving forward, kailangan mas maganda po na kayo ay merong kasulatan para kung ano po yung napagkasundoan ninyo sa inyong kasulatan, yun po ang i-implement niyo. That way, kung nagkaroon po ng violation, yung may-ari, pwede po siyang mai-enforce, yung mga karapatan doon at kung anumang breach na nangyari ay maging liable for damages or ma-enforce kung anumang karapatan in case kung anumang napagkasundoan ninyo in case of breach or makadulog po kayo sa Department of Agrarian Reform. Usapang Legal. Again, the best solution is kausapin po ninyo ang may-ari. Maganda pong mapagkasundoan. May mga pagkakataon po kung halimbawa po leasehold agreement, napagkasundoan ninyo na ganitong crops. Kapag ka po pinalitan or papapalitan ito, that will be a violation of your leasehold agreement. So, depende po sa inyong napagkasunduan. At mas maganda po, dumulog po kayo sa DARAB. Ayan. Usapang Legal. Next question, RHTV. Kapag po ba namatay na ang asawa at binenta ang property, may parte pa ba ang mga kapatid ng namatay? Depende po, Kung halimbawa po ang namatay, kayo, asawa kayo, at meron kayong anak, o kaya naman ay merong anak sa labas, non-marital children, yung kapatid, wala na pong share. Kung halimbawa naman si asawa, namatay, may naiwan siyang asawa, legal na asawa, hindi po yung ka-live-in. Dahil hindi po nagmamana ang ka-live-in mula sa kanyang kinasama, kahit pa mamatay na. So, si asawa, si Mr. at si Mrs. Namatay si Mr. Naiwan si Mrs. Wala silang anak. Sino ang tagapagmana? Ang magmamana, si Mrs. at ang magulang ni Mr. Kung wala na ang magulang ni Mr., hindi pa rin po masusolo ni Mrs. ang property dahil magpaparte si Mrs. at saka ang mga kapatid ni Mr. Usapang Legal. Take note lamang po na kung ito po ay conjugal property, kailangang ma-liquidate muna at ma-identify yung share sa property ni Mr. at ni Mrs. At yung share ni Mr. na namatay, yun lamang po ang paghahatian, pagmamanahan ni Mrs. at ng kapatid or ni Mrs. at ng magulang ni Mr. Ayan. Usapang Legal. Romel Livid, magandang gabi sa iyo dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo. Si Ivy Gutierrez, Tita Ami, sino pa ba yung mga nanonood pa? Magpadala po kayo ng mga questions, willing po akong sumagot. Si Ramel Maluto dyan sa Guimaras, magandang gabi. Si Adelfa Dula, sabi niya, good PM boss. Ay, hindi po ako boss. pag naririnig ko yung boss, ang naaalala ko si Ginoong Henry Alcantara And Angelina Palekbar, magandang gabi sa iyo. Archie Valencia sa Zamboanga City. Buenas noches. Ano ba yon? Ano ba yung kasunod doon? Buenas noches. Meron pang isa. May kasunod pa yun sa inyong lahat. Miss Joy Karimba, magandang gabi sa iyo. At yung iba pang mga nanonood sa atin. Next question, please. Yan. Attorney, paano kung kapatid ko tunay na bumili para sa parents namin ang deed of sale? Tawag po doon, deed of sale, hindi dead. D-E-E-D. Sale. S-A-L-E. Deed of sale. Nasa magulang din. May habol po ba ang asawa ng kapatid ko? Usapang Legal. Actually, Aunt May, dyan sa Hong Kong, at Jody Sai, magandang gabi sa inyo. Actually, kapag ka po ganito, unang presumption is that kung sino ang kung kanino nakapangalan ang property, ang torrents title, siya ang pinapalagay na may-ari nito. Maliban na lamang kung ito ay nasecure by fraud or merong tinatawag na constructive trust or resulting trust, dahil ito ay hinahawakan lamang niya para sa ibang tao. Usapang Legal. Ngayon, ito po ba ay donasyon
ng inyong kapatid sa inyong mga magulang, regalo, kapag ka po may asawa na at nagbigay kung kanino, kailangan po ng consent ng husband o ng asawa, because ang iyo ay akin, ang akin ay iyo na din, no? 'Di ba? So kayong dalawa, and even your sweldo, ang sweldo ko kung ako ay may asawa, pagmamay-ari na din ang sweldo ng asawa ko, ganun. Kaya kapag ka nag-donate, dapat may consent, pahintulot ng asawa ko. Sa inyong sitwasyon, meron po bang ganito? Ngayon, kung maghahabol po ang asawa ng kapatid nyo, obligasyon niya na patunayan na, pera naming mag-asawa ang ipinangbili dyan. At ang sinasabi ng batas, kapag ka magdodonate ka, magmimigay ka ng something significant, magre-regalo ka of significant amount, kailangan ng consent ko. At wala yung consent. Wala ring deed of donation. So maaring habulin kapag ka po ganon. Pero nasa kanya po ang bigat ng pagpapatunay na ito ay pera nga nilang mag-asawa ang ipinangbili. Usapang Legal! Jam, magandang gabi sa iyo. Next question please. Ayan, ganado po akong sumagot. Hello po, conjugal property po, pero nag-passed away na po ang wife. Pwede na po ba ilipat ang title sa name ni husband? Salamat po. Usapang Legal! Hindi po basta-basta maililipat ang title ng property, no? Hanggat hindi nasa-settle ang estate. Para po sa guide, no? Sa step by step, no, na pamaraan kung paano isa-settle ang estate, pwede po ninyong balikan ang mga previous episodes natin because nagbigay po ako ng giya kung paano masisettle ang estate. Ayan. Yun po ang susundin ninyo. Hindi pa pwedeng, namatay ng asawa ko, ililipat ko na sa pangalan ko. Hindi. Isi-settle ang estate at posible hindi mo masusolo ang property. Bakit? Siyempre, may mga kapwa tagapagmana ka. Paghahatian ninyo iyan. Usapang Legal! At kapag nilipat mo yan sa pangalan mo without the consent of without settling the estate or without the waiver from the co-heirs, mahahabol po nila yan. Kung dodoktorin mo ang mga dokumento, perjury ang kalalabasan mo. Usapang Legal! At kapag ka pa napatunayan, kalaboso ka, maghihimas ka ng malamig na rehas. Ayan. Sabi niya, hindi bale, bibisitahin ka namin. Bibigyan ka namin ng kape. Dadalang ka namin ng kape doon sa kulungan. Rexon Fernandez, sa Cuyapon, Nueva Ecija, Adildos Villamatar at Henry Dolohan, Tristan Wyatt Gulay. Ngayon din sa iyo, Ditas Redonga. Magandang gabi sa iyo. Good evening po, attorney. Regarding po sa pamana ng mga magulang ng asawa, okay, nakapangalan na po sa kanilang dalawa ang titulo. May karapatan po ba ang asawa babae dito? Kung halimbawa, kahit po halimbawa, na ipangalan, say for example, Rina Seco married to XYZ, pero mana ko po ito, no? Wala pong karapatan itong asawa ko dito sa mana ko, kahit pa nandun yung pangalan niya, no? Usapang Legal! Basta mana na tinanggap during the marriage, eksklusibong property ito ng nagmana. Usapang Legal! Next question please. Okay, ask ko lang po, sa extrajudicial with portion sale, may issuean po kaya ng title kasi wala pa daw po sila pambayad sa tax. Bayaran ko lang muna share ko, which is nasa usapan naming ni seller. Nasagot ko ang share sa estate tax at capital gains tax. Usapang Legal! Actually, hindi po kasi pwede yung partial settlement. No? Hindi po pwedeng, yung 1 hektaryang lupa dyan, ang babayaran ko lang muna, ang isa-settle ko lang muna yung 1/4 dahil 1/4 lang ang nabili ko. Bahala na sila, yung mga kasama niya, wala silang pera, ako lang muna. Hindi po pwede at hindi kayo papayagan ng BIR. Lahatan po ito. Ang pwede po ninyong gawin, no? Ayusikasuhin na ninyo, magpa-reimburse kayo, or hanggat hindi pa nagagawa, no? Yung pong deed of sale ninyo, no, ay ipa-annotate po ninyo sa Register of Deeds. Bakit? Para kung sakasakali, yung isang tagapagmana doon mag-dispose or magmaniobra para maibenta o maitransact ng property, meron pong warning sa sino mang makikipagtransaksyon sa kanila na, nabili na ni Jeric Barreto yung 1/4 ng property na yon. So therefore, ang binibili ko lang dito, yung 2/3.
So o kaya ay at 3/4, no? So kailangan po, no, ng extra precaution, due diligence, and mag-effort tayo na ma-assert ang mapangalagaan ang ating karapatan sa pamamagitan ng pag-re-register ng sale. Not necessarily register under our name, ng title, no? Because you cannot do that yet without settlement of estate. And settlement of estate entails payment of estate tax. Usapang Legal. Ayan. Pero kung halimbawa po, may mga pagkakataon po na nasettle na yung estate, tapos ipinangalan sa lahat ng magkakapatid, pwede po mangyari na, yung akin, ihiwalay na, no? Tapos i-issuehan ng bagong title yung akin, tapos yung kanila, may sariling title na kapangalan doon sa, halimbawa 3 pa rin yung nagmamayari. Ganun po yun. Usapang Legal. Next question, please. Yan, marami pong questions ngayon. Kung di kasal at nasa lalaki na kapangalan ang property, sino may karapatan sa naiwang property nung namayapang lalaki? Ang hindi kasal ang may karapatan kung halimbawa po meron siyang anak, no? Anak sa labas. Di yung anak sa labas, maghahati sila ng mga magulang nung lalaking namatay. No? Kung halimbawa po namatay si XYZ, meron siyang ka-live-in, meron silang anak nung kanyang ka-live-in. Tapos si lalaki, mayroon pang magulang ang maghahati, yung mga ang mangyayari po diyan, yung 3/4 mapupunta doon sa magulang nung namatay at yung 1/4 mapupunta doon sa kanyang mga anak. Usapang Legal. Next question, please. Rudy Valpalma, I hope you are enjoying our discussion tonight. May nabili kaming lupa ng ka-live-in ko na tomboy. Pwede po bang kaming dalawa ang nakapangalan sa titulo ng lupa naming lupa? May nakapangalan sa kanila ang title ng lupa. O pwede po bang apelido ko sa pagdadalaga ang pangalan ko sa titulo ng lupa at sa live-in partner ko? Yan. Kapag ka po kasi married, hinahanapan po ng Register of Deeds, tinitiyak, no? By the way, kapag ka po ikaw ay legally married, nag-acquire ka ng property, habang kayo ay legally married pa, kayo pong dalawa ang nagmamayari kahit sa iyo lang nakapangalan. Now, posible ba na ang title sa inyong pangalan ng ka-live-in mo na lesbian? Yes. Co-ownership nga lang. So, ibig sabihin, the presumption is 50-50 kayo ng ka-live-in nyo. Kaya ano man ang gender niyan, wala pong issue yung gender doon. Ang magiging issue lang po kung sakasakali sabihin ng asawa nyo, ang asawa ko is in bad faith. Kukunin ko yan, pabor sa akin at sa aming mga anak. Yun ang magiging concern ninyo later on. But as to kung pwede ba ninyong gamitin, pwede kayong bumili ng inyong live-in partner na lesbian, wala pong issue doon. Usapang Legal. Co-owners po kayo. Okay. Next question, please. Ang dami palang mga questions next question, RHTV. Yan, pasensya na. Marami akong mga questions yan. Next question, wala pa ba? Medyo marami-rami po yung mga questions natin tonight. Usapang Legal. Commercial pala? Magko-commercial po muna tayo. Naku, napagana ako. Pasensya na po. Angelina Palekbar, magbabalik pa po tayo para sa iba pang mga questions dahil ang dami po talaga mga questions at ini-screenshot po ni Miss Gail Enriquez ang inyong mga questions. So, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. Jerry Sumagaysay, Alexis Tiger, sabi niya implied trust yung anak. Inaangkin ng asawa. Pwede bang kasuhan ng usurpation? Meron po tayo kasing criminal na kaso, usurpation of real rights in real property. Ngayon, ang mga elemento po nitong usurpation of real rights in real property ay una, of course, yung unlawful taking ng real property. Pangalawa, violence or intimidation. Pangatlo, with intent to gain. Ito naman walang violence, di po ba?
no? So hindi po papasok doon sa usurpation ito. Pero pwede po ninyong i-recover. Ngayon, kapag ka po nagkaroon na ng pag-aangkin, no, pagkakamkam, no? Take note po ha, later on kapag nagkaroon ng pagkakamkam ito dahil nakapangalan sa kanila yung title ng property kasi sabi nyo constructive or implied trust, di po ba? Ito po ay maaring mag-prescribe yung action for recovery. Once na magkaroon ng pagkakamkam, mag-uumpisa pong mag-operate yung prescription. Yung prescription is 10 taon. So dapat pilitin mong ma-recover o makapagsampa ka ng kaso para ma-recover ang property within the 10-year period. Otherwise, mabawalan ka na po ng karapatan na maghabol pa, no? Magpi-prescribe and therefore acquisitive prescription ang mangyayari. Usapang Legal. Okay, ito may question at pwede po bang i-loan ang property na nakapangalan sa asawa ko po? Paano po kung namatay na ang asawa ko? You need to settle the estate, no? Para mo magamit. Kasi yung halimbawa i-loan, imo-mortgage, gagamitin mong collateral. Kung halimbawa bangko ito, maghihingi ng proper documentation ang bangko because kailangan mo ma-establish yung link na meron kang karapatan na i-mortgage ang property o gawing collateral ang property. And para mo ma-establish yung karapatan na ito, kailangan mong isettle ang estate. Usapang Legal. Attorney, ito pa yung reaction last time, ano? Hirap yata kung may doubt kayo sa isa't isa, lalo na sa ginawa ni Mr. na sa kanya ipinangalan ang titulo. Ito yung reaction last week, ano? Na sa kanya ipinangalan ang titulo. Kung yung misis, pukpukin ng... Kung ako yung misis, pukpukin ko ng sandok ang ulo niyan. Usapang Legal. Mabait ka pa din. Sandok lang ipang pupukpuk mo sa ulo. Paano kung kawali? Di ba? Mabait ka pa din. Kasi kung siya daw yung misis, pupukpukin daw niya ang ulo ni mister. Hindi masyadong masakit yun. Kung ako, kawali. Ayan. Pero wag niyo pong gagawin yun. Bakit? Kapag ka na-injure, kasong criminal naman yun, physical injuries. Kung kayo naman kung babae ang pinukpok nyo ang ulo, no? Pwedeng pumasok doon sa VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Mas malaking problema po yun. Usapang Legal. Meron pong mga questions dito. Si Eva Cabanisas Rosario. Attorney, yung lupa namin nakapangalan sa amin ng asawa ko pero namatay ng asawa ko 1 year ago. Pwede ba akong magbenta ng 1/4 ng part ng lupa namin? Salamat. Pwede po ninyong ibenta. Pero bago po ninyong ibenta, kailangan po muna ninyong isettle ang estate. Or at least dumating sa punto na mag-execute na kayo ng extrajudicial settlement of estate ng mga kapwa ninyo tagapagmana. Pwede po ninyong gawin extrajudicial settlement of estate, no? With sale. No? Ilagay na po ninyo doon sa ang inyong bentahan. Usapang Legal. Okay, meron pang, sino pa bang? Festa Mart Royal, magandang gabi. May mga nakita pa akong mga questions Jovelyn Salvador Pascua, magandang gabi. Alexis Tiger Weng, yung asawa ko po, binahay yung mistress niya, pwede po na hulihin kahit walang waran po. Ano? Kapag ka po ito ay binahay, kasi elemento po, no, ng mga krimen na ganito, kailangan yung patunayan, ibinabahay bilang asawa, bilang partner, kasi pwede ko pong sabihin na, kung akong lalaki, pwede kong sabihin, kami ay housemates, but we are not lovers. Hindi pa rin. Mahihirapan po kayong magpahuli sa kanya. No? Maunang walang warrant. Hindi pa uubra yung warrantless arrest doon because you will need to prove na mayroon mang krimen o concubinage na mangyayari. And ang concubinage, nagsasama bilang mag-asawa habang kasal pa sa iba. Yun po ang magiging problema po ninyo doon. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Mario Paningbatan. Paano po ang property ng magulang ko ay natuklasan ko na nag-auction sa munisipyo? May habol po ba kami na actual na possession? Naka-actual possession. Kung in-auction po sa munisipyo, hindi nababayaran ng milyar. Ang gagawin po ninyo at na-auction na, tubusin po ninyo. Meron pong 1 year
redemption period. Yun po ang gagawin ninyo. But then again, mas mahal po ang babayaran ninyo because yung mga administration fees na gastos sa auction, babayaran din po ninyo ito. Antabayanan po, pakaagapan po na hindi ma-elite or ibig sabihin hindi mag-lapse yung redemption period. Otherwise, hindi nyo na po marirecover ang property. Usapang Legal. Naubos na po ang ating oras, pero Tita Sunny Arevalo, happy birthday sa iyo. Magbe-birthday siya on the 13th. Na nagfo-fall din sa Battle of Pulang Lupa dahil magiging holiday dyan sa Marinduque. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Marinduque, lalong-lalo na yung mga taga Buena Vista, Marinduque, mga kamag-anakan ng nanay at tatay ko. Yung question po ni Talin Picard ay ipadala niyo po ninyo sa akin bilang private message at sasagutin po natin sa mga susunod na pagkakataon. Aunt May, magandang gabi sa iyo at yung ilan po mga nanood, nakinig sa atin. Thank you very much. Again, binabati ko po Miss Mercy Magno, happy birthday sa iyo. Magandang gabi din po sa mga taga Unilab, Sir Angel Bisuna, Miss Ann Martha Sibayan, si Ginoong Lee Handok and family dyan sa Kiamba, Sarangani Province. Nagkita kami sa sa isang restaurant, nakilala niya ako. Thank you very much for watching, sir. At Sir Lee Handok and family, thank you very much. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. And of course, pwede po ninyong balikan ang mga previous episodes natin. Makikita niyo po yan sa YouTube. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto, ang aking paborito. And of course, mga taga DZRH TV, ako naman papanyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend, everyone! Sumainyo